Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ay ito naman pa rin yung inyong bilasang pusit na si Sara Tamilmil Duterte, no? At yung kanyang K9, no, si Senator Bato, the Puncher de la Rosa. So itong dalawang personalidad na ito ay atin din pong napag-usapan kanina sa LS, pero dito bibigyan natin kayo ng mga articles at mga quote card. Kasi po itong inyong bilasang pusit na Vice Presidente ay wapakils po, no? Walang pakialam sa kanyang budget, no? Habang ang kanyang mga kasamahan sa gobyerno, no, lalong-lalo na ang House of Representative na as of bago tayo mag-vlog ngayon, busy pa rin po, gising na gising sila, no, sa budget deliberation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Itong inyong BP, kaya nga nandiyan po sa ating thumbnail, nasaan ang bising pusit? Naglakwat siya sa dagat. Baka kinakailangan niya naman ng yung tubig dagat kayo naman, no? Para naman po medyo ma-refresh naman siya. 'Di ba nga, yun ang kailangan ng pusit. Baka nagtatagal na siya sa lupa, kailangan mabasa naman yung kanyang katawan ng tubig dagat. Siyempre kailangan niya ng alat. Ang alat na nga ng ugali, ang gaspang ng pagkatao, nakuha pang magbulakbol. Okay? Di ba? Nasaan ang bising pusit? Nagbulakbol sa dagat? Oo, saka si Senator Bato bumwelta kay Representative Romeo Acop. So yan po ang ating bibigyan ng opinion, reaction at komento, no? Itutuloy lang yun natin sa LS, pero dito pakikitaan natin kayo ng mga articles at quote card. Pero bago po tayong magsimula, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, sa mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Ako po'y lubos na nagpapasalamat na kahit papano kayo po ay tumatambay, dumadaan sa ating live streaming, even though na late na po sa inyong kinaroroonan, no? Lalo na sa ating bansang Pilipinas at sa ibang parte ng Asia. Maraming salamat po, no? At kayo'y laging nandyan, laging sumusuporta sa ating mumunting channel. Salamat din sa mga kapwa vloggers, influencers natin na napapadaan sa ating live streaming, tulad nila Maestro Paul TV, si Ali Buga, si Carclea, yun yata, no? Saka minsan si JDB, no? Napadaan po sa atin. Maraming salamat po, no? Doon sa mga kasamahan natin sa group chat ng mga vloggers and influencers na sumusuporta sa ating administrasyong Marcos. Nandyan din si Banat Boy, no? Kung hindi siya busy, si Tiger99, nandyan po sila, no? Hindi po matatawaran ang inyong pagsuporta sa ating mumunting channel, no? Road to 55k tayo, no? Di ba, Elora? Malapit-lapit na, no? Kay 55k. At wag nyo rin pong kalimutang i-subscribe yan, si Tokis Birador, no? Nakaka 60 subscribers na po tayo. Yan po yung ating second channel, just in case marami na pong gustong mag-report o nagre-report sa ating Simply Talkies Vlog. Pero alam nyo naman, sa awa ng Diyos, nandito pa rin tayo. At eto nga po, nagkatotoo ang ating mga pinagsama-samang kulay dito. Itong dalawang ating mga guests, di ba? Si Lenny at si Pusit. Sige, mag-say hi muna kayo ang dalawa. Ayun, ito iyakin talaga, no? Iyakin na, Tingnan nyo. Ang lakas ng iyak. Di ba, no? Sampalin mo. Buti nga sa'yo. Wala po akong makitang pusit, Lola Carclea, baka naman may makita kang pusit dyan, no? Na ganito, Padala mo sa akin, ha? May dons, ha? Okay, so meron po tayo ditong 4 na article at mga ilang quote card. This is with regards to your bising pusit. Bahala na kayo anong ibig sabihin ng bising pusit. Kung busy siya na pusit, nagtatrabahong pusit, o Tagalog ng busy presidente. So ito po, no, nagkakaroon po ng
budget deliberation sa plenary na, no? Nagdidebatihan na po sila diyan. Yung mga Muslim minority nagtatanong sa mga budget and sponsors ng bawat department ng gobyerno, pero itong si Pusit nakuha pang magbulakbol, no? Mukhang sa aking opinion, since wala naman doon siyang pinadala ng mga kawani niya sa OBP at wala siya, nagbubulakbol po siya sa dagat. Mamaya malalaman nyo kung saan sa dagat siya nagbubulakbol, at alam nyo na kailangan ding yung matikman ng tentacles niya yung tubig alat. Kaya siguro napansin niya, siguro nandun sa lugar na yun maraming pusit. Sige, bisitahin ko muna yung mga angkan kong pusit. No, napakabastos, no? Napakagaspang ng pag-uugali ng inyong bising pusit. Tingnan niyo po itong ipinadala niyang letter, no, kay Representative Adjong na siya po ang budget sponsor ng OBP. No, sabi nga ni Representative Adjong dati, I hope I will be able to talk to them so I will know how to defend their budget. Pero ang nangyari, ayan po. Ang sabi lang ni Pusit dito, the Office of the Vice President acknowledged the receipt of your letter of even date requesting a meeting to discuss the proposed budget. As communicated to the Speaker of the House of Representatives and to the Chair of Committee of Operation, the OBP has duly submitted all the required documents to the committee pertaining to its budget request for the upcoming year. Furthermore, a comprehensive overview of our proposals was presented during my presentation on Ayun daw, comprehensive na daw po yun. Ibig sabihin na idepensa niya na. So, sabi niya, in consideration of the foregoing, the OBP leaves the deliberation of our budget proposal in the plenary entirely to the pleasure of the House. So, hindi po nakakuha ng tulong o any information si Congressman Abjong. Napakalaking bastos po ng opisina nito, no? Kawawa naman yung mga nagtatrabaho dito. Napakabastos po ng inyong leader na yan, no? Vice Presidente, akala mo siya ang presidente. Mano pa pag naging presidente ito? Di lakwat siya dito, lakwat siya doon, bastos dito, bastos doon, at puro pagdidikta, diktador, mga kababayan. Super spoiled brat, super entitled. So dito sa politiko, ano po ang sabi ng isang article nila? Actually, ang daming article ng politiko tungkol dito sa bilasang pusit na ito na kasing sangsang ng ang ugali niya, yung amoy ng masangsang, yun ang ugali niya, no? Sabi dito, asa ng bise, Sara Duterte must have valid reasons for absence in House budget hearing, sabi ni Congressman Libanan, no? House Minority Leader and Peace Party List Representative Marcelino Libanan underscored the importance of BP Pusit attending the deliberation of the proposed budget of the OBP. During Monday press conference, Libanan was asked about Duterte's visit to, saan siya nag-visit? Sa Calagas Island in Camarines Norte, and her absence in Monday's scheduled budget deliberation at the plenary of the House of Representatives. Tingnan nyo po yan mga kababayan ha. Pasensya naman sa mga madadamay dito ha. Ayan po, sa mga minors, pasensya naman po, ito po ay galing sa Pilipinas Today, quote card. BP Sara mas piniling mag-beach, kasi nga biyat siya, kaysa dumalo sa budget hearing. Kinakailangan maramdaman ng mga tentacles niya ang tubig alat. Yan po ang pinagkakagastusan ng inyong bising pusit sa budget niya, no? Yan, lakwat siya dito, lakwat siya doon ang ginagawa ng busy ninyong pusit. Ayan pa, Pilipinas Today, lakwat Sara strikes again. Ayan po, isang karangalan daw ang makapagpa-picture. Hindi po galing sa akin yan ha, binlurred ng Pilipinas Today. Ayan, yung mga kanyang mga fans, no, tuwang-tuwa pa sa kalokohan nila, no, ng kanilang busy. Tuloy natin kay Representative Libanan, ha? May nabasa po akong report na noong weekend nasa Calagas Island sa Camarines Norte. Pero weekend naman yon. At ang importante ngayong araw, napakalaga po ang budget hearing. Nowhere to be found ang gagang pusit. Ha?
Dahil ito po yung pinakamalaking piece of legislation sa lahat naman po kaya busy at ang aking experience bilang mambabatas, pag budget hearing po, lahat ng heads of offices ay nag-a-attend. O ayan lang. Ito lang yata ang nag-iisang head ng mga departamento na wala. Na mas inuna pang maglakwat siya. Siyempre, pagod ako Nag-weekend ako sa kakatampisaw kasi kailangan din ng mga tentacles ko maramdaman ng tubig alat. Ayun, di ba? At kung hindi ka man mag-attend, kailangan may valid reason ka. Kung hindi ka man may valid reason, magtalaga ka ng responsible na tatayo para sa iyo para pag tanong kay masasagot. Eh wala nga po. Wala ni isa na siyang ipapadala. Wala. So kawawa si Representative Adyong. Kung ako kay Representative Adyong, hindi ko na i-depend. Kung ano lang yung itinalaga nila ko at Kimbo na 733 million, o better yet, dapat wala na yan. Mano pa kung may mga nagtatrabaho para sa kanya, di tanggalin mo. Di ba? Since hindi mo kayang i-depend yan, no? Nagbigay ka lang ng statement kay Congressman Adyong, it's not enough. Kung ibang mga department head, naki-question and answer sila, pero ikaw ayaw mo matatanong ka, wala. Kailangan ito talagang turuan ng leksyon Sa aking trabaho, minsan stressful, minsan mahirap, pero may obligasyon tayo sa taong bayan na kung may magtatanong, harapin natin. At ang minority naman ay pwedeng mag-scrutinize, kumampi, mag-oppose. At the end of the day, ito ang proseso ng ating demokrasya at proseso ng ating konstitusyon, ng ating batas. Correct. Pero ito hindi kinikilala ni Tamilmil. Kasi bakit? She thinks she is above the law. She is exempted. Because why? She is exceptional. Exceptional siya kasi Duterte siya. Untouchables. Ayaw matatanong. Wala kayong pakialam. Iba ako. Kayo legislative, iba ako. Pero sino ang may power of the purse? Ang tigas, ang kapal na mukha mo. Hihingi ka ng bilyong piso, gusto mo hindi ka na matanong, hindi ka na ma-scrutinize. Di ba? Anong klaseng tao ka? Di duwag ka. Tapos naglakwat siya lang, nagpa-picture pa. Kita nyo yan? Bakit hindi ka nagpa-picture o nagpakita ka kay Lenlen? Kasi, besi-besi na po silang dalawa. At tiyak, aalma ang kulay dilaw, di ba? Tama. Libanan did not rule out the possibility that the OBP budget could be delayed until the final day of deliberations hanggang September 25th. As what will happen next, Libanan replied, "We will cross the bridge when it comes. But ang napaka-importante po ang may mag-depend po ng budget or ipakita kung paano magagampanan ng OBP ang tungkulin ng kanyang office sa kanyang kababayan." Base doon sa letter niya kay Representative Adyong bahala na kayo. So be it. So therefore, kung hindi niya madidepend itong budget niya at hindi kayang i-defend ni Representative Adyong kasi wala siyang information, wala siyang kasama, wala siyang matatanong sa opisina ng OBP. So what's the use of defending it in the plenary? So sabi naman niya, bahala na kayo. Di bahala na kami kung lagay namin zero. Di zero, magkaisa po kayo ng mga mayorya ng mga congressman. Stand firm. Tindigan ninyo. Labanan ninyo ang kawalang hiyaan ng vice presidente ninyo. Binabastos kayo. Pero ano kayo? Mga duwag ba kayo? Takot ba kayo sa vice? O dahil meron pa rin kayong reservation kasi sabi nyo malakas pa naman rin yan sa survey. Tulad nung sabi ni Abante dati, tinitignan nila ang survey, ang numero. Siyempre alam nila, pag naging presidente sa 2028 yan, lahat ng kumalaban sa kanya, gagantihan niya. Babalikan niya tulad nung ginawa nung tatay niya sinasabi ni Mabilog. Pag hindi ka niya kakampi, gagawan ka ng kwento. Diba? Sabi nung tatay niya, I planted evidence. Kaya itong mga congressman, may mga reservation pa rin yan. Takot silang kalabanin ang BC. Wala silang yag balls dahil ang iniisip lang nila yung future. Iniisip nila may bilang pa rin si Duterte. Hindi nila iniisip yung kagustuhan ng mamayan na gusto naming malaman
kung saan mo dinala itong mga perang ito na sinasabi ng COA na disallowance na may audit observation memorandum. Saan mo dinala ang mga ito? Tapos gusto mo manghingi ng bilyong piso pa ulit? Di ba? Ang tanong, saan niya dinala yung mga confidential pa niya simula nung naupo yung tatay niya hanggang 2021? Di ba? O nasaan? O 2022, nasaan yun? 2019 to 2022, 4 years, 460 million every year. Saan napunta yun? Ilang bilyong piso yan? Di ba? O, hindi kayo nag-iisip? Tama, mali. 460 times 2, that's 1.9 billion pesos. Almost 2 billion na confidential funds pa lang yan. Di ba? Wala eh. Itong mga congressman natin, walang bayad talaga. Tatakot sila kasi sabi nila may numero pa rin si Sara. May bilang pa yan. Baka mananalo pa yan. No? Kaya natatakot sila. So, panindigan natin. Bigyan natin ng zero. What's he gonna do? Kasi sabi naman niya eh, maski na wala kaming budget, makakapagtrabaho kami. O di, so be it. Di ba? Kung wala ka ng katrabahante, ano gagawin mo? Di palamuti ka na lang. Di ba? Wala ka naman talagang mandato eh. Ang mandato mo lang sa ating saligang batas, mag-antay ka hanggang maging imbalido ang presidente. O di ba? Tindigan ninyo, hindi yung babakla-bakla kayo diyan. Hindi yung niloloko nyo lang kami kasi bakit? May reservation pa rin kayo, may numero pa rin si Tamilmil. Yun ang aminin ninyo. Takot kayong mabalikan na kung sakasakaling maging presidente siya sa 2028, talagang mababalikan lahat kayo. Nagsusulat po yan, mga kababayan. O, di ba? O, eto pa. Ano pa ang sabi diyan sa Politico? Isa pang article. Bulakbol sa beach. Oh, tama. Nagbulakbol. Umiska po. Alam niyo yung mga gawain ng mga elementarya high school? Instead na umatin ng klase, akala ng magulang na sa school, yung pala, nasa bilyaran. Bulakbol sa beach. Sara Duterte snubs House hearing to chill in Calagas Island. O, dinan nyo? Habang yung mga mambabatas natin, yung ibang mga department, no? Nandun sila nakikipagbalik-taktakan para sa kanilang budget. Siya, chill-chill lang. Ito naman, pera naman ng taong bayan tong ginagastos ko dito. Chill-chill lang. Meron akong 400 bodyguards. Chill-chill lang ako. Bahala kayo dyan sa buhay ninyo. Sa bagay, sabi nyo, palamuti lang ako. Oo, yan. Yan ang walang pakialam. Insensitive, mga kababayan. Oo. Ha? After ni Rene Robredo, ayun, diba? Ayan, tingnan ninyo, chill-chill lang daw siya. Sige. Pinakita nating larawan. Diba? Ang sarap ng buhay. Sana all napunta ng Calagas. Oy. Ano pa? Ano ang sabi dyan ni Ortega? If these reports are accurate, it is deeply concerning that the Vice President choose leisure over fulfilling her official constitutional duties to the nation. Palagay nyo, hindi impeachable yan? Meron ng grupo, yung bayan, naghahanda na po sila, may mga videos na, isa-separate content natin yon, mga kababayan. No? The budget deliberation is a critical process, one that ensures transparency and accountability in the use of public funds. The budget of the OBP is not just a number. It represents the people's money. The Vice President should be present to answer questions and justify the allocations, especially her office plays a significant role in national governance. Correct. Kaso nga, wala siya pakialam. No. Yan ang pambabato niya sa inyo. Pinang-aasar niya po yan sa inyo. Ganyan siya manggago. Tingnan nyo mga kababayan. Impact leadership ulit. Super Typhoon Karina, takbo ng Germany. Manood ng Eras Tour. Budget deliberation, absent. House plenary debates about her budget, nag-bitch, nagbulakbol. Gumastos pa ng pera. Ayan, di ba? Nakita nyo ang kagaguhan niya? Sinong hindi manggigigil dyan? Napakagaspang ng ugali. Napakabastos ng German na yan. No? Huwag nyo sabing di siya German. Di ba? Hindi po yan 100% Pinoy. Ang nanay niyan, German. Sige nga, pasinungalingan nyo ngayon sinasabi ko.
Yung sinasabi dyan ng mga minions niya, tulad nung isang babae dun sa LS kanina, yung si Myla Villaluz, ha? Tanga ka. O, sa totoo lang, mga tanga ka yung mga supporter ni Sara Duterte. Huwag niyo sasabihin sa akin na nagtatrabaho siya ng tama. Anong tama ang sinarabaho niya? Kung tama pala ang trabaho niya, walang maibibigay na disallowance, notice of disallowance ang Commission on Audit. Walang sasabihin na report ang audit na ibalik mo ang ganitong halaga ng pera. Walang sasabihin report ang audit na hindi ka marunong magpatakbo ng isang departamento kasi mga bulok at sira ang mga pinapakain mo sa bata. Hindi mo na ilabas ang mga gamit pang eskwela ng mga bata. Wala kang nagawa. Tapos sasabihin nyo, magandang trabaho niya. Mga mother F pala kayo eh. Huwag nyo sasabihin, ay, ang ganda naman ng BP namin. Oo, maganda nga, pero tanga naman. Bubita naman. Bakit? May nagpapagalaw dyan eh. Puppet yan. Tulad ng sinasabi natin, Manchurian candidate yan. Puppet ng China at meron pang isang malaking tao na politiko na master niyan. Oo, hinahayaan lang siya kasi yung mga ganyang galawan niya, yung pakikipagkita kay Lenny, mga pengs, kakampi nyo na pala si Tamil Mil. Nasaan ang prinsipyo ni Lenny Robredo? Sa bagay, si Lenny Robredo gusto nang himawalay sa mga dilaw. Gusto niya ng sariling identity. Kaya nga kinuha niya pink na eh. Di ba tinanggal niya na yung dilaw? O ngayon, green plus pink. Ano kulay niyan? Tae. Lalabas dilaw. Pareho naman silang dilaw eh. 'Di ba? Come back to me, baby. Sabi nga, 'di ba? Yung pinakita natin diyan dati. Noynoy Aquino, kinakampanya nilang mag-ama nung 2010. 'Di ba? Dilaw. Tie me a yellow ribbon on my oak tree. 'Di ba mga kababayan? Imbis na pumunta sa budget deliberation niya sa plenary o magpadala man lang ng tao doon para i-assist si Representative Adjong, sabi niya, bahala na po kayo dyan. Wapakils ako kung bigyan nyo ako o hindi. Di wag nang bigyan. Sayang naman, di ba? Ang magandang magbigay, di ba nag-aabu-abuloy kayo? Di mag-abuloy na lang kayo. Di ba? Punuin nyo yung budget niya ng 2 billion. At least wala kayong masasabi. Ngayon, pwede nyo siyang diktahan kung saan niya pwedeng gamitin yung perang inabuloy ninyo. Pero yung gagamit ng taxpayers money, wow. Diba? Malakas naman pala yata kumita yung asawa niya, abogado. Abogada siya. Dun sila kumuha ng pondo para malaman nila. 2 billion yan. Di kaya manghingi siya sa kapatid niya, may 51 billion yun. Maski na 10% ng 51 billion, magkano? Ha? Diba? Ilan? 10% ng 51 billion. Maski na sabihin mo, yung 5 billion lang, di ba 5 billion yun, 10% ng 51 billion? Ang laki na, doble na yun. Di ba? Matapyasan lang ng konti. Di ba? Bulakbol to the max. Ganyan siguro gawain yan. Biruin nyo, laglakwat siya, kasama may bodyguard yan. Imposibleng walang bodyguard yan, mga kababayan. Bayad ng taong bayan lahat yan, pati yung kanilang mga ginastos dyan, kayo ang nagbayad niyan. Visit, no? Tapos ang kapal ng mukha, nasasabihin ni wala, binigyan na lang namin doon, bahala na kayo dyan. Di ba? Nakakahiya, no? Now, labas tayo dyan kay Bising Pusit Tamil Mil. Pasok naman tayo kay Bato. Ito si Bato, tulad na sinasabi ko sa inyo, re-electionist ito. Sasawsawan niya lahat ng issues na pwede niyang sawsawan. Tulad nung nangyayaring drug war hearing, EGK, dyan po sa Quadcom sa lower house. Ngayon, ang sabi sa kanya ni Congressman Acop, since ayaw niyang umaten sa imbitasyon para siya ay maging isang resource person, dyan po sa hearing na yan, sinabi ni Congressman Acop sa kanya, huwag kang magtago sa saya ni Pusit, ni Duterte. Magpakalalaki ka. PMP chip ka eh. Babakla-bakla ka pala ba ito eh. No? Ngayon po, nasaktan po yung ego ni Bato. Ha? Masyado daw nakakalalaki. Ayun naman pala eh. Dinider ka, Bato. Ha? Yan po yung sabi sa Inquirer, sabi ni Bato.
Bado. Bato says, Akop no longer his idol. Hindi na daw niya idol si Akop. Masyado na siyang nakakalalaki. Baka naman ba to ang ibig mo sabihin? Masyado na siyang nakakalalakwe. Ang tanong, lalaki ka nga ba? Ilang beses ka nang inimbita sa hearing ng Quadcom. Pero sabi mo, parliamentary courtesy. Kasi pag pumunta ako doon, syempre ako ang unang-unang senador na magbe-break ng parliamentary courtesy. Ayaw ko naman yon. Oh, di ba? Hindi ka lalaki. Lalakwe. Tapos sabi niya, hindi ko na siya idol. Ano yung bata lang? Parang yung bata lang. Na yan na lang yung, ay, di na kita bate. Di ba Elora? Di ba Maritel? Parang yung mga kalaro nyo lang, ay, di na kita friend. Tangina, anong klaseng senador ito? Ewan ko na lang mga kababayan, kung ito maluluklok pa isang senador ulit, makakabalik, ay tanga na lang talaga kayo. Buti pa yung kababayan ko dyan na taga Subic, Sambales, si Pogi, nag-a-analyze. Kayo, wala daig pa kayo ni Bagong Lipunan. Based on my analysis. Shout out kay Bagong Lipunan. Huwag kang mapipiko na. Diba? Kung mananalo pa tong gago na ito, si Mr. Puncherman, si Mr. Authentic Puncherman, tanga na talaga tayong mga Pinoy. Diba? O di kaya si Bongo, o di kaya si Philip Salvador, mamatay kayong lahat. Pag namatay tayong lahat, di wala na silang constituent. Kanila na ang buong Pilipinas. Yes! Mabuhay ang China! Alay ko, Diyos ko po. Hindi na kita idol. Nakakalalaki ka na. Sige nga ba to? Ilabas mo nga ang pagkalalaki mo. Tingnan natin kung talagang lalaki ka. Ay, sabi ng Inquirer, tingnan ninyo, di ba? Antipolo City Representative Akop is no longer seen as an idol by a senator after insulting a comrade from the PMA. Alam nyo, between Representative Akop and Bato, malaki po ang respeto ko kay Representative Akop. At least itong si Akop, hindi sumipsip para makakuha ng kanyang general. Si Bato, from Brigadier General, naging PMP chief. Bakit? Ito yung demonyong to. Ayan Ito pa sabi dito. It was just last month when Senator Pancher addressed Akop with the utmost respect as he apologized over his unprincipled and opportunistic tirades against lawmakers' flip-flopping stand on the previous administration war on drugs. Di ba nga tinawag ni Akop na K9 ka ng Duterte? Pero ang sabi ni Bato, hindi po kayo sir yung pinatutungkulan ko. Pero biglang bumanat ulit si Akop Nagtatago ka sa saya ni BP Pusit. Ayan. Hindi na natiis ni Bato. Nakakalalaki ka na. Di ba, Elora? Nakakalalaki ka na. Die. Quote, isa yan sa mga PMAer naging politiko na hinahangaan ko. Dalawa yan sila ni Senator Pampilo Lacson. Aking iniidolo ng mga PMAer turned legislators. Ganun ba? May idol ka rin pala. Ako, mataas din ang pagtingin ko sa mga PMAer graduate Pero hindi sa'yo. Pasensya naman po sa mga PMAers, PMPAs, na mga graduate na mga opisyal Matindi po ang training ninyo. At mga bright kayo. Pero may isa kayong kamista dyan na sip-sip.
Kaya naging PMP chief, syempre, sip-sip higop sa webpacks ng kanyang amo. Ha? O, yan. Tatampo si Bato. Eto na. Noon daw tinanong ulit si Bato, ano sabi niya? Hindi na. Hindi na, sabi niya, oh. When asked again if it was because Acop's latest remarks against him, De La Rosa said, "The most insulting comment that I received from a PM mayor like me, masyado na siyang nakakalalaki." Totoo naman eh. K9 ka. Nagtatago ka sa saya ni Sara Duterte, o di ba? Protektado mo nga si Pusit eh. O baka naman naaambunan ka ni Pusit ng pusit. Di ba? Lako. Ay, dapat ba ito? Nakakaya ka naman. Hindi na daw. Ayaw niya na. Ayun lang. Maiksi lang yung report itong Inquirer. Ano pa? Mga kababayan, paglaruan natin si Bato. Inquirer ulit. Sabi niya, De La Rosa claps back at Acop's hiding behind BP Duterte's skirt remark. Nag-clap back daw. Binalikan niya si Acop. Sabi niya, hindi na kita idol. Sabi niya, nakakalalakwe ka na, ha? Ito pa, sabi niya, basahin na lang natin yung remarks niya. My response to Kong Acop, you and me were both raised by the same academy. You and me both serve the same branch of service. All I can say, sir, is, I am all right, sir. Yun nga. Ha? Oo. You were raised by the same academy. You have both served the same branch, but the principal iris. Yun ang wala ka, Bato. Di ba? Pareho silang graduate ng PMA. Ito sabi niya, I did not hide behind the skirt of my mother when I fought the terrorists and the surgeons with bullets flying all over. Then why should I hide from somebody's skirt now knowing that your words cannot kill me? Ang tanong dito, Bato, yung panahon na yon, matapang ka pa. Wala kang sinisip-sipan. May prinsipyo ka pa. Pero ang usapin ngayon, yung present. Hindi yung past. Hindi yung future. Kundi yung present. Ano ang paninindigan mo ngayon? Saan ka titindig? Diba? Titindigan mo ba ang tama? Na wala kang kinikilingan? Na wala kang pinoprotektahan? Wala kang pinagkakautangan ng loob. Ang tanging dapat mong pagsilbihan ay ang taong bayan. Yan ang hindi mo maintindihan sa sinasabi na nagtatago sa saya ni Duterte. Dahil ikaw, nakilala ka na isa kang lapdog ni Duterte. Kung hindi kay Duterte, hindi ka magiging PMP chief, hindi ka magiging senador. Gamit na gamit mo ang Duterte at hanggang ngayon nagtatago ka sa saya ni Duterte. Anong sabi mo? Kung hindi pupunta ang Pangulo sa hearing na yan, hindi rin ako pupunta. O di ba? Nasaan ang prinsipyo mo? Kung gusto mong malinis ang pangalan mo, puntahan mo. Face it like a man. Be a man. Kaya nga sabi sa'yo ni Acop, magpakalalaki ka. So sino ngayon ang mas matapang? Sa palagay mo, si Acop, hindi rin binayo ng mga bala ng mga kalaban ninyo? Pare-pareho kayo ng na-experience ng mga yan. Kaya wag mong sabihin dito sa amin yung na-experience mo. That was the past. Right now is the current. Yung present situation ngayon, dun tayo tumingin. Yung nagawa mo ng past, tapos na yun. You achieve a lot. Being an officer of the law, being a PMA graduate, yes, kudo sa'yo. But right now, anong klaseng merong pagkatao ka ngayon? Diba? Tinatanong ka lang naman. Diba? Kung gusto mong umatin, linisin mo ang pangalan mo dun sa kongreso kasi nababanggit ng mga resource person. Diba? Ano pa? Okay, ano pa sabi niya dito? Sabi ni De La Rosa, this is a demolition job para masira kami lahat at hihina. Di na mo, gamit na gamit mo si Sara Duterte. Kaya sinabihan ka na ikaw ay nagtatago sa saya ni Sara Duterte. Kung totoong lalaki ka, hindi ka nagtatago sa saya ng mga Duterte, pumunta ka sa Quadcom, ipakita mo.
na ikaw ay isang totoong PM mayor. May dignidad, may prinsipyo, may ipaglalaban. Hindi para ipaglaban ang kapakanan ng mga Duterte o ni Kibuloy, kundi ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Wala ka nung bato kaya na-call out ka. O ngayon, gusto mong i-defend sarili mo? Wala sira Hindi ako maniwala, kaya doon, papanig ako kay Congressman Acop. Di hamak namang mas veterano sa'yo yun na politician. Even though hindi siya naging PMP chief. Kasi hindi siya straw. Hindi siya gumamit ng straw para maging PMP chief. Di ba? Bato, wag ka na dyan mag-iiyak. Para ka rin si Tamilmil No? Spoiled brat ng mga Duterte. Nakinabang dahil sa mga Duterte. Kaya ngayon, balik utang sila mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.